Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong October 17, 1814 ay naganap ang tinatawag na The London Beer Flood Disaster. Ito ay sa St. Giles sa London, kung saan sinasabing bumigay ang isang imbakan ng alak o beer na The Horseshoe Brewery. Dahilan para umagos ang laman nito sa mga kabahayan na naging sanhi ng pagkalunod ng 8 katao at pagkawasak ng napakaraming mga kabahayan. Sasabing mga nasa 700,000 na gallons ng alak ang laman ng imbakan na sinasabing lumikha ng 15 feet na taas ng alon. Sinasabing karamihan sa mga naging biktima ay mga kababaihan at mga kabataan. At pagaman napunta sa korte ang kaso dahil nga sa may mga binawian ng buhay. Pero sa huli ay walang nanagot dito. At ayon sa jury, isa lamang daw itong act of God. Parang parusa daw. Dahil nga syempre alak ang binibenta nila. Pero nakakatawa naman ay pinayagan silang muli magpatuloy ang kanilang operasyon. Hanggang sa ang kumpanya ay magsara taong 1922. Alam mo ba na nagkaroon ng pagtatalo pagdating sa kung sino ba ang pinakamatagal daw na namuno bilang paraon sa sinaunang Ehipto? Dahil lang sa mga Egyptologists ang hindi magkasundo kung ito bang si Pepi II o si Ramesses II ang may pinakamatagal na pamumuno sa Ancient Egypt. Sa ilang dispute kasi ay sinasabing itong si Pepi II daw ang mas matagal na mula sa 6th dynasty ng Old Kingdom. Sinasabing naging leader daw siya ng Ehipto sa loob ng 94 years. At ito namang si Ramesses II mula naman sa 19th dynasty sa New Kingdom naman. Na nasabing namuno naman ng 66 to 67 years. Sa unang tingin, itong si Pepi II talaga ang nanalo dahil 94 years nga siyang namuno. At itong si Ramesses II ay nasa 67 years lang. Pero nang pag-aralan pa ng mas maigi sa makabagong panahon kung sino nga ba talaga ang pinakamatagal. Pagkaman may mga sinaunang tala ang istorya na si Manetho sa buhay nitong si Pepi II na umupo daw ito sa trono sa edad lamang na 6 na taon hanggang siya daw ay mag-100 taon. So ibig sabihin ay 94 years nga. Kaya nga lang sa mga artifacts at sa mga ebidensya ay kinulang naman itong si Pepi II. Dahil ilan sa mga archaeologists at mga Egyptologists ay sinasabing ang mga nahukay lang daw nila ay mula sa edad na 30 hanggang 60 itong si Pepi II. Kaya naman lumalabas sa teorya na mas maiksi ang pamumuno niya dito kay Ramesses II. Kumbaga nanindigan ng mga Egyptologists na hanggang 62 years old lang daw itong si Pepi II at baka namatay na raw dahil wala nang mga lumabas na record niya o mga tala niya sa kasaysayan o mga artifacts niya. Kaya sinasabing si Ramesses II niya daw ang mas matagal at suportado rin daw ito ng mga ebidensya tulad din ng mga artifacts niya. Pero bagaman ganoon na mas pinaburan nga itong si Ramesses na siya nga daw ang pinakamatagal talaga namuno sa Ehipto, ay madami pa rin ang naniniwala na dapat daw ibigay talaga dito kay Pepi II ang nasabing titulo. Sa madaling sabi ay hindi pa rin natapos ang pagtatalo. Alam mo ba na sa sinaunang Mesopotamia ay naniniwala sila sa demonyo na kung tawagin ay Lilu. At ito raw yung mga espiritu daw ng mga taong namatay na hindi raw naikasal o nagkapamilya. Sa madaling sabi, pwedeng namatay ng maaga, bata pa, o pwedeng tumandang dalaga o tumandang binata, tapos namatay. Ang mga Lilu raw ay isang night demons na kinatatakutan dahil dumadalaw daw ito sa panaginip na nagiging dahilan daw ng sleep paralysis o nightmares. At ang Lilu na ito na isang male demons ay bahagi ng Mesopotamian demonic triad o yung 3 demonyo. Kabilang itong si Lilitu na babaeng version niya o babaeng demonyo. Nakalaunan pa nga ay ma-adapt daw ng ibang kultura tulad ng Jewish folklore at magiging si Lili. Ewan ko lang kung nanonood kayo ng Supernatural Alam ko ay na-featured pa nga itong si Lili sa nasabing palabas. At kasama rin nga nila sa triad ang demonyong Ardat Lili, isa namang demonic spirit ng batang babae. Sa panahon natin sa ngayon ay masabing mga mito lang ang mga paniniwalang ito ng sinaunang Mesopotamia nga. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.